Oh, Tope, anong meron? May chika ka ba this early? Oo nga kuya. What's the matter? Ang aga-aga pa tapos ang haggard ko tuloy sa camera. May tumawag sa akin kanina, isang babae. Pinauuwi tayo sa Samar. Oh my God! Bakit daw? Ano nangyari? Patay na si Dad? No! Hindi totoo! He can't be dead! No! Te, ang OA mo ha. Patapusin mo muna si Tope, okay? Ay, okay, fine. Malala na raw yung sakit ni Dad at gusto niya tayong makasama sa mga huling araw niya. Excuse me, hindi mo mag-isa lang si Dad? Ayaw niya ng kahit na sino kasama, di ba? Ayun na nga eh. So who is that woman na kasama niya ngayon? Yun ang hindi ko alam. Kaya dapat pumunta tayo, bukas na bukas din. Magandang araw po sa lahat ng mga minamahal nating tagapakinig dito sa ating channel, and welcome po sa Aswang Radio, kung saan hatid nga po namin sa inyo ang mga kwentong kilabot, ngunit ikapupulutan po natin ng aral. Isa na naman pong liham ang ating natanggap na intro pa lang, naaliw na ako sa mga magkakapatid na ito. Pero nandun nga po yung pagkakaintriga ko, no? Kasi kung saan kaya tayo dadali ng kwentong ito? Diba? Kaya ba, kung handa na kayo sa panibagong pakikipagsapalaran ng ating mga bida, sabay-sabay nating tunghayan ang kapanapanabik na kwentong ito. Aswang Radio. Magandang araw po, DJ Yumi, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tope. 33 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang office worker. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang hindi ko kailanman malilimutan. Isang karanasang puno ng kilabot na naganap noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Noong ang virus ay nagsisimula pa lamang kumalat sa buong Pilipinas. Dahil sa ipinutupad na lockdown, napagpasyahan naming magkakapatid na pansamantalang manatili sa isang liblib na lugar. Hindi namin inakala na ang desisyong iyon ang magiging daan upang masaksihan namin mismo ang lagim na dulot ng mga aswang. Upang maprotektahan ang mga taong sangkot sa pangyayaring ito at maiwasan ang anumang kontrobersiya, minabuti kong baguhin ang kanilang mga pangalan pati na rin ang eksaktong lugar kung saan ito naganap. Sa totoo lang, habang tinatype ko ito ngayon, nanginginig pa rin ako. Sa tuwing naaalala ko ang mga pangyayari, bumabalik ang bangungot sa aking isipan. Noong mga panahong iyon, nakatira kami sa Maynila nang makatanggap ako ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang babae. Ayon sa kanya, malubha na ang sakit ng aming ama at nais nitong makita kaming magkakapatid. Ang totoo, simula nang mag-aral kami sa Maynila, hindi na kami muling nakabalik sa aming bayan. Nabalitaan na lang namin na lumipat si tatay sa isang liblib na lugar. Ngunit hindi namin alam ang eksaktong lokasyon nito. Sinubukan kong muling tawagan ang babaeng nakausap ko. Ngunit hindi na siya makontak. Mukhang nawalan na rin siya ng signal doon. Sa kabila ng kawalan ng malinaw na direksyon, wala kaming ibang inisip kundi ang isang bagay: ang makarating kay tatay. At doon nagsimula ang bangungot na hindi namin akalang daranasin namin. Hoy Aber, anong gagawin natin dito sa pawn shop? May sasangla ka bang alahas? Hindi. Naaalala ko kasi ang lugar na ito. Nung isang beses na nagsangla si tatay ng relo, sinama niya ako rito eh. Napansin ko, sobrang magkasundo sila nung may-ari. Umabot pa nga ng isang oras ang kwentuhan nila. My God, Tope! Ang tagal na nun, no? Sigurado ka bang close pa rin sila hanggang ngayon? Malay mo, hindi na updated yung chika mo. Nakakaloka ka? Ate, pare-parehas tayong walang ideya kung nasan si tatay. Kung hindi tayo magtatanong, paano natin malalaman? At paano natin siya mahanap? Kuya Tope is right. Hindi na ako makapaghintay na makita si tatay. Kailangan natin gumawa ng paraan para malaman kung saan yung lupa na binili niya. 9:00 na. Kailangan na nating magmadali para makarating tayo doon ng maaga. Okay, fine. Kora na!
Dito na yun. Kuya, hindi ba nakakahiya? Mukhang may ginagawa siya oh. Wala yan. Magandang araw po, Kamando. Ano kailangan ninyo? Isang laba o tubos? Teka nga, parang namumukaan kita binata. Nasaan ba ang salamin ko? Mukhang kilala kita pero malabo na ang mata ko. Anak ho ako ni Roman Arquiza. Ito naman ho ang mga kapatid ko. Ay, si Roman pala. Oo, tanda ko na. 3 ka pala ang anak niya. 2 lalaki at 1 babae. Ay, correction lang po ha. Hindi ako lalaki. Mukha na ako maskulado pero sa puso't isipan, babae ako. Duh. Ay, malambot pala si Roman sa mga anak niya. Excuse me? Shh. Ate, hayaan mo na. Ganyan talaga ang mga matatanda. Kamando, may itatanong lang po sana kami kung hindi kayo abala. Hindi naman ako abala ngayon, iho. Walang kaso sa akin yan. Pumasok kayo sa loob at ipaghahanda ko kayo ng kape. Hindi na po kailangan. Hindi naman po kami magtatagal kasi nagmamadali rin po kami. Ay, ganun ba? Sige. Tungkol saan ba ang itatanong mo? Tungkol po kay tatay. Ang totoo po, may tumawag sa amin kamakailan at pinauuwi na kami. Sabi nila, malala na raw ang sakit ni tatay. Ganun ba? Nako, matagal ko nang hindi nakakausap si Roman. Simula nung lumipat siya sa binili niyang bahay sa liblib na lugar na yon, hindi na siya lumalabas o bumibisita rito sa pawn shop. May sakit pala siya. Siguro, kaya hindi na siya nakakapunta. Kamando, alam niyo po ba kung saan ang lugar na yon? Kamando, okay lang po ba kayo? Sa liblib na lugar kung saan bumili ng lupa ang tatay mo, may 3 bangkay nang natagpuan. Ang una, magkasintahan. At kahapon lang, may isa na namang bangkay ang nakita. Palutang-lutang sa ilog. Wala nang lamang loob. Ang mas nakakatakot pa, karamihan sa kanila makadayo. Hindi pa nga sigurado kung talagang 3 lang ang biktima. Kasi may mga taong pumupunta rito upang hanapin ang nawawala nilang kaanak. Pasensya na, pero sa tuwing naiisip ko ang lugar na yun, hindi ko maiwasang makaramdam ng hindi maganda. May alam po ba kayo kung sino ang gumagawa ng mga yon? May nagsasabing mabangis na hayop daw, pero ang iba naniniwalang aswang ang may kagagawan. Hindi na rin ito pinupursige ng mga pulis dahil wala silang makuhang ebidensya. Ayaw rin ng mayor na ipalabas sa media. Mahirap kasi talaga kapag walang pruweba. Kuya, we really need to be with tatay. Ang delikado pala sa lugar niya oh. Kamando, saan po ba eksaktong matatagpuan ang bahay ni tatay? Sa Purok 5 ng barangay na ito matatagpuan ang lupang binili ng tatay mo. Bago kayo makarating doon, dadaan muna kayo sa makapal na sukalan. At pagkatapos, isang malawak na kaparangan ang lalabas sa dulo. Sa pagkatatanda ko, may isang napakalaking bahay doon. Iyon ang tinitirhan niya. May kaunting taniman sa paligid pero wala kayong makikitang ibang bahay roon. Kaya madali siyang matutukoy. Wala rin namang ibang nakaka-interest tumira sa lugar na yon. Sige po, Kamando. Kapag nasa Purok 5 na kami, magtatanong na lang kami sa mga tao kung saan ang daan papunta ron para hindi kami maligaw. Mabuti kung ganon. Ako mismo, hindi ko na matandaan ang eksaktong lokasyon. Maski ako, makakalimutin na Baka ituro ko pa kayo sa maling direksyon. Sige po, Kamando. Maraming salamat sa impormasyong ibigay niyo sa amin. Mas mabuti sigurong magmadali na kami para malaman agad namin ang kalagayan ni tatay. Sige, iho. Balikan niyo ako rito pagkatapos ng 1 araw para malaman ko kung ano nangyari.
Siguraduhin nyo na maayos ang seatbelt nyo ha. Ang lubak ng daan dito, baka matalsik pa kayo. Kaloka naman tong napiling lugar ni tatay. Sobrang liblib na, ang pangit pa ng daan. Bad trip na nga ako doon sa matanda kanina tapos ngayon ganito pa yung dinaanan natin. May point naman kasi si Manong kanina. Biologically, lalaki ka pa rin kuya. Masyado ka naman kasing pilingera. Ay saka pa, di ka ba nag-aral nung college tungkol sa gender identity? Bakit ba ang outdated ng mindset mo? Ate Leslie, hayaan mo na sila. Ang mahalaga, alam mo kung sino ka. Walang ibang makakapag-desisyon yan kundi ikaw. Ikaw naman Ashley, huwag mo nang ganyanin si ate. Mas mabuting mag-focus ka na lang sa biyahe natin. Okay, fine. Salamat Tope ha. Ikaw lang talaga ang lagi nagtatanggol sa akin. Wala yun ate. Mas mabuti pang mag-focus na lang tayo sa biyahe kaysa mag-away. Masyadong liblib ang lugar na to. Hindi ko alam kung saan pa tayo dadalhin ng daan na to eh. Nararamdaman niyo ba yon? Parang ang weird ng lugar na to. Ang lamig ng hangin. Parang may bumabalot na kakaiba eh. Kanino ka pa rin napapansin eh. Baka may kinalaman to sa mga patayan na nagaganap dito. Hindi kaya may mga nagmumulto na? OMG! Kinikilabutan ako. 2020 na. Huwag na kayo masyadong maniwala sa mga multo. Hindi maganda yan sa biyahe. Baka kayo pa ang mapahamak sa kakaisip ng kung ano-ano. Tsaka wala pa namang pruweba na may mga patayan talaga rito. Baka marami lang talagang mabangis na hayop sa paligid. Tope, may babae. May babae sa dulo ng daan. Ano? Tumingin ka sa harap mo! Anak ng may babae nga! Ah!
Ano? Nag-aalinlangan ba kayo? Ang bigat ng dala niyong mga gamit. Mas mabuti pang ipasok na yan sa loob. Sige po. Ito ang bahay ng father niyo. Binili niya ang lupang ito 2 taon pa lamang ang nakalilipas. Ayon sa kanya, masyado raw kayong busy sa mga sarili niyong buhay. Kaya hindi na siya nag-abalang ipatawag kayo rito. Matanong ko lang po, kayo po ba ang caregiver ni tatay? O yung namamahala sa lupa niya? Ako ang mistress ng tatay niyo. Alam kong hindi magandang pakinggan pero nagkakilala kami 3 taon na nakalilipas. Pasensya na dahil dapat noon pa namin nasabi sa inyo ang tungkol sa amin. Pero hindi namin naasikaso. Pareho kasi naming iniisip ng tatay niyo na nakapokus na kayo sa sarili niyong buhay. Okay lang kung hindi niyo agad ako matanggap. Pero sana, huwag niyong kalimutan kung bakit ko kayo pinapunta rito. At siya nga pala, ako rin ang babaeng tumawag sa iyo, Tope. Kayo po pala yun? Mabuti na lang at nahanap ko ang number mo sa isa mong kaibigan na taga rito. Kaya nakontak kita kaagad. Si tatay po, kamusta po ang kalagayan niya ngayon? Kakainom niya lang ng gamot at kasalukuyan natutulog pa siya. Tatawagin ko kayo mamaya kapag nagising na siya, ha? Sa ngayon, ipapakita ko muna sa inyo ang magiging kwarto ninyo. Halika, sumunod kayo. Narito ang kwarto ninyo. Ay, Pak. Napakalawak dito ha. Para na yatang 1 buong bahay yung sakop nitong kwarto. Pinagawa ito ng tatay nyo para talaga sa inyong magkakapatid. Alam niyang kahit hindi kayo nakakadalaw, darating ang araw na maiisipan ninyong puntahan siya. Naikwento niya sa akin na noong mga bata pa kayo, magkakatabi lang kayo sa iisang kama dahil gusto ng mga magulang nyo na maging sobrang malapit kayo sa isa't isa. Kaya ganun din ang magiging setup nyo rito. Parang pabalik kayo sa pagkabata. Isang kama lang ang pagsasaluhan ninyo. Ayaw po ba ni tatay na iuwi na lang namin siya sa Maynila? Nandoon po kasi ang trabaho namin at mas magiging maayos ang pag-aalaga namin sa kanya ron. Mahal na mahal ng tatay nyo ang bayang kinagisnan niya. Kung darating man sa puntong mawawala siya, gusto niyang dito siya ilibing. Dito siya mamamatay. Sa totoo lang po, ayaw na naming bumalik dito. Sariwa pa rin sa amin ang alaala ng pagkamatay ni nanay. Naikwento nga rin niyo ng tatay ninyo. Pero huwag kayong mag-alala. Susubukan natin ulit siyang hikayatin na sumama sa inyo sa Maynila. Baka sa pagkakataong ito mapapayag niyo na siya. Sige po. Sige, iiwan ko muna kayo rito, ha? Marami pa akong kailangang asikasuhin. Magpahinga na lang muna kayo, ha? Opo, salamat po. Grabe. Ito na nga ba sinasabi ko? Mangyayari at mangyayari talaga to. Tignan nyo ha. Nakahanap agad si tatay ng bago. Mas questionable para sa akin kung bakit bigla niyang naisipang lumayo sa bayan kung saan nabuo ang pamilya natin. Hindi naman doon namatay si nanay. Hayaan nyo na lang siya. Hindi naman cheating ang ginawa ni tatay. Wala na si nanay. At saka, syempre malayo na tayo sa kanya. Kaya wala siyang choice kundi maghanap ng babaeng masasandalan niya. Hoy Ashley, nasasabi mo lang yan kasi spoiled brat ka. Lahat na lang ng bagay pabor sa'yo. At ikaw naman, hanggang ngayon naghihinanakit ka pa rin kasi hindi matanggap ni tatay ang pagiging feeling babae mo. Aba, ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Hindi makatwiran na makatatay ka para kutsain mo ang sarili mong kapatid. Yabang mo masyado, Ashley ha. Kakabanas ka na. Ano ba? Huwag nga kayo mag-away. Hindi natin pinunta rito ang pag-aaway o pagbabalik ng nakaraan. Pumunta tayo rito para makasama si tatay kahit sa mga huling araw niya. Hindi para ungkatin ng tungkol kay nanay o sa mga hinanakit natin.
Kaya please lang, habang nandito tayo, isang tabi muna natin ang pride natin, pwede? Okay?
Baka itong sinasabi ni tatay. Ano ka ba, Tupi? Ginto ang sinasabi ni tatay, hindi punyal. I'm so tired na, kuya. Wala namang ginto rito. OMG. What is this? A gold knife? Sira ka, hindi to kutsilyo. Punya lang tawag dito. Saan ginagamit ang punyal? Pwede tong gamitin sa pakikipaglaban at pagtatanggol sa sarili. Ginagamit din ito bilang sining o dekorasyon sa mga seremonya. OMG, Ashley. Nag-aral ka ng cultural studies nung college, di ba? Ano? Hindi mo man lang alam yan? Kakaloka ka? Palibasa kasi puro pagpapaganda at pagpo-post sa social media inuuna mo. Di mo man lang naisip mag-invest sa utak mo eh. Aba, kaysa naman sa'yo, kuya, no? Hindi ka naman tunay na babae pero mas entitled ka pa kaysa sa amin. Tiniik mo pa kami nireregla at nanganganak ng bata. Aba, sumusobra ka na ha. Wala ka naggalang sa mas matanda sa'yo? Ano ba kayo? Tama na yan. Pwede bang huwag niyo nang pag-awayin ng ganitong bagay? Ang focus natin ngayon ay si tatay, okay? Kaya nga tayo nandito, hindi ba? Tapos inuuna niyo pa ang bangayan. Sorry, kuya. Ito kasing si Ate Leslie eh. Hindi nakakatuwa ang mga sinasabi. Ay. So anong plano natin, Tupi? Diyan sa gintong punyal na yan. Sa tingin ko, ginagamit ito ni tatay sa pagtatanim noong kabataan pa niya. O kaya naman, iniwan to ng kanyang ninuno. At isa ito sa mga bagay na iniingatan niya. Baka may ipapagawa siya sa atin na may kaugnayan sa punyal na ito. Diyos ko, Tupi. Maghuhulaan pa ba tayo kung anong gagawin sa bagay na yan? Eh, hindi naman nakakapagsalita si tatay. Ginto yan. Ano pa bang ginagawa sa ginto? Eh, malamang binibenta kasi pwede tayo magkapera. For the first time, nag-agree ako sa sinabi mo. Baka nga yun ang gusto ni tatay. So, ibig sabihin, tinuro niya ang bagay na yan kasi ibibigay na niya sa atin ang mga pamana niya? OMG! I'm so excited! Tupi, sa tingin mo, daling kaya natin to kay Kamando bukas. Sigurado ba kayong ibibenta niyo to? Tupi naman, ano pa bang gagawin natin dito? Diyos ko, 30 ka na. Huwag ka namang inosente sa mga bagay-bagay. Common sense, okay? At nagulat. Ano ba, Tupi? Bakit gulat na gulat ka? Nagising ako, nakita kitang nakatayo dyan na parang toko. Di maalis yung paa sa sahig. Ano bang meron? Hindi mo ba narinig yun, Ate Leslie? Ang alena, Bear. May narinig akong panakanakang paghakbang kanina. Tapos may masangsang na amoy. For your information, kagigising ko lang. Ang mali ko dyan sa sinasabi mo. Ano, natatakot ka ba ron? Kasi parang may ewan na hindi ko maipaliwanag. Alam mo, huwag ka masyadong paranoid. Baka naman dagalang yun na gumagala sa kisame at ang naaamoy mong masangsang, baka patay na dagalang. Siguro nga. Ikaw naman dilidib mo siguro yung sinabi ni Kamando tungkol sa mga patayan, no? Hindi ba nakaka-alarma yun? Nasa ligtas na bahay tayo, hindi tayo nasa sukalan. At saka, hindi ba palaging may natatagpo ang bangkay sa mga damuhan? Sus, hindi na yan bago. Palagi na lang yung binabalita sa TV o nababasa sa dyaryo. Ang ibig sabihin, ang mga delikadong bagay wala sa loob ng bahay. Kaya imbis na mag-alala ka dyan, matulog ka na lang, please. Bukas maaga pa tayo kay Kamando eh. Sabagay, baka nga nag-iisip lang ako kung ano
Hindi ito totoong ginto. Adorno lang ang kulay nito. Kinulayan lang, kumbaga. Isa lang itong bakal. Ibinigay ba ito sa inyo ng tatay nyo? Para saan daw ba? Hindi nga rin po namin alam. Nahihirapan pong magsalita si tatay kaya hindi niya nasabi sa amin kung para saan to. Sa tingin ko, ang bagay na ito ay ginagamit bilang sandata. Napakatalas ng talim. Kaya pwedeng gamitin sa pangangaso o pakikipaglaban sa mababangis na hayop. Ay, Kamando, hindi po ba ito nabebenta? Naibebenta naman, pero sa napakamurang halaga lang. Magkano po? Oo nga po. Sapat na po ba para paghati-hatian namin? Sa tingin ko, makasaysayan ng punyal na ito. May mga nakaukit na simbolo na itinuturing ng ibang tao na sagrado. Matibay ang bakal, hindi katulad ng mga pangkaraniwang kagamitan noon. Bihira na ang ganitong klase. Baka nga ginawa pa ito noong panahon ng Kastila dahil mukhang matanda na ito. Pepresyuhan ko ng 50,000. Ang baba naman, Kamando. Wala namang itataas ang presyo. Aba, kung ginto ito, baka 100,000 pa ang halaga. Pero hindi naman ito ginto kaya tama na ang presyong yan. So, ganyang halaga lang pala ang ipapamana ni tatay sa atin? Paano natin yung paghahati-hatian? Ang liit naman ng halaga. Ganito na lang. Uutangin ko muna. Nakaschedule na kasi yung pagpunta ko sa Thailand next month para sa gender transition ko. Kailangan ko lang idagdag sa budget ko. Ibibigay ko rin naman sa inyo yung parte nyo. Pero ngayon, mas kailangan ko to eh. Banas na ako sa maskuladong katawan ko. Ano? So kailangan makinabang ka muna bago natin to paghati-hatian? Bakit naman hindi? Ibabalik ko rin naman sa inyo. Ang tagal ko nang hinihintay ito. Sa wakas makukompleto ko na yung budget ko. Ganun lang. Ano? Kakait nyo pa sa akin? Bakit hindi? Sa tingin mo ba matutuwa si tatay sa ginagawa mo? Ayaw nga niya na masyado kang feeling babae tapos ngayon, ang gahaman mo pa sa pera. Aba, ang kapal ng mukha mo magsalita ng ganyan. Ikaw din naman may makasariling hangarin. Kesa naman sa'yo mapunta ang pera, alam kong gagastusin mo lang yan sa mga luho mo na hindi mo naman kinagaganda. At huwag mo kong idadamay kay tatay ha. Porket makatatay ka, lahat na lang ng sinasabi niya, pinapaboran mo. Aba, masyado kang... Tama na, tama na. Mahiya naman kayo. Hanggang dito ba naman dadalhin niyo yung pag-aaway ninyo? Nasa harap natin si Kamando oh. Hindi man lang kayo mahiya. Ganito na lang, para walang gulo. Hindi na natin ibebenta ang punyal. Babalik na lang natin sa basement. Ano? Hoy Tope, excuse me. Makikinabang ka rin naman dito Hindi ko naman susuluhin Babayaran ko rin. Masyado lang talaga madamot ang kapatid mong to. Ayoko ng gulo. Dahil lang sa ganitong bagay, nag-aaway pa kayo. Mas mabuti nang mawala tayo pare-pareho kaysa magkawatak-watak tayo dahil
Ashley, ano nangyayari sa'yo? Bakit putlang-putla ka? Kuya, sa labas, may... Ha? Ano meron? Magsalita ka nga, Ashley. Diyos ko, napaparanoid lang yan. Lumabas pa kasi ng bahay kahit alam ng gabi na. Bakit lumabas ka pa ng bahay, Ashley? Gusto ko lang magpahangin. Hindi ko naman kasalanan na nakita ko yun eh. Ha? May nakita ka? Anong nakita mo? May putol na kamay dun sa may sagingan. Sa likod lang ng bahay. Ano? Putol na kamay? Yun ang nakita mo? Oo, sigurado ko. Hindi ako nagkakamali. Putol na kamay ng tao yun. Sa may sagingan mo siya nakita, hindi ba? Oo, kuya. May tugo pa. At sariwang-sariwa pa. OMG, hindi nakakatiri. Tupe, saan ka pupunta? Hoy, Tupe, bumalik ka rito! Sumunod tayo kay kuya. Parang sobrang delikado sa labas eh. May mga tulo ng dugo rito. Totoong sinasabi ni Ashley. Hindi ba sabi ko na sa inyo? Hindi ako nagkakamali. Kung hindi ko talaga nakitang putol na kamay dyan, bakit may mga patak ng dugo sa lupa? Ang nakakapagtaka lang, bakit biglang nawala ang putol na kamay? Hindi pa naman nagtatagal mula nung pumasok si Ashley sa loob at nang pumunta tayo rito. Anong ibig sabihin yan, kuya? Oo nga, Tupe. Ano bang ibig mo sabihin? Ibig sabihin, ang gumawa nun, nandito pa rin. Ano? Kuya, wag ka naman magsalita ng ganyan. Natatakot ako eh. Kasi nakita ko talaga yung putol na kamay kanina. Hindi ko to sinasabi para matakot kayo. Sinasabi ko ito para maging alerto tayo. Nung isang araw pa ako may napapansin kakaiba sa lugar na ito. May napansin ka na pala. Pero bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Oo nga, kuya. Bakit nanahimik ka lang tungkol dun? Kasi ayaw ko kayong mag-alala. Yan ka na naman, Tupe eh. Ganyan ka rin nung namatay si nanay. Alam mo palang umalis siya pero hindi mo sinabi sa amin. Tignan mo tuloy ang nangyari. Hindi natin siya napigilan dahil sa pananahimik mo. Oo nga, kuya. Isa yan sa pinakaayaw kong ugali mo eh. Hindi ko alam kung may pakialam ka ba talaga sa pamilya natin o masyado ka lang makasarili. Palagi mo nalang dinadahilan yung kung ano-ano. Pero ang totoo, duwag ka. Ashley, Ate Leslie, hindi ito ang tamang panahon para mag-away o magsisihan tayo. Inaamin ko, mali ako. Hindi ko agad sinabi sa inyo. Pero please, wag na nating pag-awayan to. Kasi paano kung... Ano yun? Tupe? Ashley, narinig niyo ba yun? Kuya Tupi, Ate Lacey, tatakot na ako. What if... Talasan yung pakiramdam nyo. Malapit lang siya sa atin. Pinakinggan ko ng mabuti ang paligid. Kasabay ng malakas at mabigat na paghinga ay ang tunog ng mabibigat na yapak sa lupa. Naglingalinga ako, alerto at pilit inaalam ang eksaktong pinagmumula ng mga tunog na yun.
Sa gilid ng aking paningin, nahagip ko ang 2 pulang kristal na bola sa di kalayuan. Unti-unting lumalapit sa amin. Napaatras ako. Alam kong ito ang sinasabi niyang senyales ng isang masamang elemento sa paligid. Ilang sandali pa, mas lumapit ito. At sa wakas lumitaw ang kabuuan ng nilalang. Hindi lang ito basta mga matang lumulutang sa hangin. Isa itong higanting nilalang na hawig ng isang kambing. Itim na itim ang kulay nito. May malaking katawan, walang sungay, ngunit may mahabang tenga na halos magkasalubong na. Mula rito ay sumingaw ang isang matinding nakasusulasok na amoy. Alam kong hindi ito basta-bastang hayop. May kakaiba itong presensya, agresibo, at tila nag-uumapaw ang lakas. Agad akong naalarma. Hindi siya basta kambing. Umalis na tayo rito. Kambing man yan o hindi, hindi tayo dapat magtagal dito. Tara na! Ashley, ano ba? Tara na! Huwag ka nang tumulala dyan. Kuya, natakot ako. Siya yun. Ano ba, Ashley? Paiiralin mo pa ba ang pagiging paranoid mo kaysa kumilos? Kung puro takot ka lang, pues maiwan ka na dyan mag-isa. Sasakmalin ka ng nilalang na yan. Ashley, malapit na siya sa atin. Umalis na tayo. Ashley, wala na tayong oras. Mukhang delikado ang nilalang na yan. Kung hindi ka makakagalaw dahil sa takot, kumapit ka sa akin. Opo, kuya. Marahan kong inakay si Ashley at agad kaming kumaripas ng takbo. Ngunit mabilis ang nilalang. Hindi pa man kami nakalalayo, inaabutan na niya kami. Si Ashley ang unang sinalakay nito. Inilabas ng dambuhalang nilalang ang matatalas nitong pangil. Handang sakmalin ang aking kapatid. Wala akong inaksayang oras. Agad akong kumuha ng kahoy at inihampas ito sa halimaw. Ngunit napakalakas nito. Para lang akong papel na isinambulat sa hangin sa lakas ng puwersa nito. Mabilis kong sinulyapan ang aking mga kapatid. Kitang-kita ko ang matinding takot sa kanilang mga mata. Sa totoo lang, wala akong ideya kung paano namin matatalo ang halimaw na ito. Kaya ang tanging nasa isip ko ay ang kanilang kaligtasan. Ashley! Ate Leslie! Umalis na kayo rito! Ah! Tupi, tigilan mo na yan. Hindi mo siya kaya. Napakalakas niya. Kapag hindi ko siya nilabanan, mapapahamak tayong lahat! Ah! Tupi, please. Hindi mo siya kaya. Tumakbo na tayo. Ate Leslie, tara na. Ano? Pababayaan mo yung kapatid mo? Naku, sarili mo lang talaga iniisip mo eh. What if pumasok tayo sa loob? Kumuha tayo ng baril na kahit anong matalim para matulungan si kuya. Ano? Sa tingin mo ba maaabutan pa natin si Tupi ng buhay kung susundan natin yan? Kung papasok ka sa loob, ikaw na lang. Hindi ako makasarili kagaya mo. Dadamayan ko ang kapatid ko rito. Nakita kong naghagilap na rin ng panghampas na kahoy si Ate Leslie habang si Ashley naman ay patakbong pumasok sa loob ng bahay. Kami ni Ate Leslie ay nagtulong sa pag-atake sa nilalang, ngunit napakalakas pa rin ito. Kahit dalawa na kami, hindi pa rin namin ito magawang patumbahin hanggang sa tuluyan na akong nanghina. Sinakmal ako ng nilalang at agad namang sumugod si Ate Leslie upang alisin ito sa ibabaw ko. Paulit-ulit niyang hinampas ang likod ng halimaw gamit ang kahoy, ngunit tila hindi ito natitinag. Ate Leslie! Umalis ka na! Hindi natin siya kaya! Sir, plaka ka ba? Tupi, hindi kita pwedeng iwan dito. Ate! Pareho tayong mamamatay dito! Pangarap mo pang pumunta sa Thailand, hindi ba? Magiging ganap ka pang babae! Ikaw rin naman na. Mag-aaral ka pa ng abogasya. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Isa pa, mas gusto kitang kapatid kesa kay Ashley. Ate, umalis ka na! Walang iya kang halimaw ka! Kahit anong gawin ni Ate Leslie, tila mas lalo pang lumalakas ang nilalang. Hanggang sa tuluyan ang nagbago ang sitwasyon. Siya na ngayon ang sunod-sunod ditong sinakmal. Sinubukan kong tumayo upang tulungan siya, ngunit hindi ko magawa dahil sa matinding sakit ng aking katawan. Pakiramdam ko, wala na kaming laban. Ilang sandali pa nakita ko si Ashley na kumakaripas ng takbo pabalik sa amin. Hawak niya ang isang garapon ng asin at bago pa mapansin yon ng nilalang, isinaboy niya ito rito. Agad itong nanghina at mabilis na nagtatakbo palayo. Doon lang kami nakahinga ng maluwag. Si Ashley ay agad lumapit sa akin, umiiyak. Habang si Ate Leslie naman ay nakahandusay sa sahig. Halos hindi na makagalaw sa sobrang panghihina. Kuya, ayos ka lang? Masakit ang katawan ko. Ate Leslie, ayos ka lang? Mukha bang ayos lang ako? Diyos ko, nakakaloka. Sobrang lakas ng nilalang na yun. Ano ba kasi yun? Ashley, tulungan mo akong makatayo.
Tapos tulungan na rin natin si Ate Leslie. Sobrang nanghihina na siya. May sugat pa siya na sinakmal ng halimaw. Kumapit ka sa akin, kuya. Ito Ashley. Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Bakit puro kayo sugat sa katawan? Sabay-sabay kaming napalingon sa babaeng nagsalita. Si Magdalene. Nakadilat ng malaki ang kanyang mga mata. Halatang gulat na gulat nang makita ang aming kalagayan. Tumayo na kayo dyan. Bakit kayo nakalupasay? Ano mang nangyayari? May sumugod sa amin. Isang dambuhalang nilalang na mukhang kambing. Inatake niya kami at tinangkang kainin. Ano pong meron? Alam niyo po ba ang tungkol sa nilalang na yun? Ha? Siyempre! Maraming mababangis na hayop dito. Pumasok na kayo sa loob at huwag kayong pag-alagala. Malapit tayo sa gubat, kaya may mga ganong hayop na lumalabas. Pero natakot po yung nilalang nang sabuyan ko siya ng asin eh. Hindi po kaya isa siyang aswang? Ano? Kayo talaga. Hindi kayo dapat naniniwala sa mga aswang. Hindi totoo mga yan. Ang nakita ninyo ay isang mabangis na hayop lang. Tama na yan. Pumasok na kayo sa loob. Halatang gulat na gulat nang makita ang aming kalagayan. Nakakapagduda ang naging reaksyon ni Magdalene. Parang may alam siya, pero pilit niyang itinatago. Mas lalo pang lumalim ang hinala namin nang isinawalat ni Ashley ang isang nakagugulat na katotohanan habang nasa kwarto kaming magkakapatid. Kaya mo sinabuyan ng asin ng nilalang. Dahil alam mo na noong una pa lang na isa itong aswang. Ganun na nga kuya. Nakita ko na yung nilalang na yun nung buhay pa si mama. Nakita mo? Paano mo nakita? Bago mag-away si nanay at tatay, may nakita akong kambing na katulad ng nilalang na umatake sa atin. Ganun mismo yung itsura niya. Nalaman kong aswang siya dahil nagtanong ako sa kaibigan kung may alam tungkol sa mga ganong nilalang. Ang tawag sa aswang na yun ay sikbin. Isang uri ng aswang na nananatili sa anyong hayop at hindi nagiging tao. Bakit hindi mo sinabi sa amin noon? Dahil hindi ako sigurado. Baka kasi namamalikmata lang ako noon. O kaya, guni-guni lang yung nakita ko. Parehas lang naman kayong dalawa. Dami niyong alam nun. Pero bakit ngayon niyo lang nilalabas? Alam niyo namang napakasakit mawalan ng nanay nang hindi mo man lang alam kung paano siya namatay at sino may kagagawan, di ba? Diyos ko, may nalalaman naman pala kayo. Pero bakit hindi niyo sinabi agad? Bakit niyo tinago? Sa tingin mo ba, Ate Leslie, madali lang sabihin yun noon? Ikaw nga yung dahilan kung bakit nag-away si nanay at tatay. Kung hindi mo sana sinaraan si tatay at binuking ang pambababae niya, hindi sana nag-react ng ganun si nanay. Magalit siya kasi kung ano-ano yung pinagsasasabi mo. Sinabi mo pang nahuli mong may kasamang babae si tatay kahit wala ka namang pruweba, di ba? Bakit? Ganun na lang ba katindi ang galit mo kay tatay, ha? Kaya nagawa mo sirain ang pamilya natin? Oo! May nanakita ko kay tatay. Pero hindi yun ang dahilan. Ilang beses ko na siyang nahuli. At yung kasama ni tatay ngayon, si Magdalene. Baka siya yung babaeng nahuli ko noon. Ibig sabihin, totoo lahat ng hinala ko. Dahil unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Huwag kayo magbulag-bulagan. May dahilan ang lahat ng sinabi ko noon. Tama na! Ano? Balik na naman tayo sa ganito? Akala ko ba ngayong magkakasama tayong muli, magbubuo ulit tayong magkakapatid? Bakit parang mas lalo tayo nagkakahiwa-hiwalay? Yan bang gusto nyo? Sige, huwag na tayo magbati. Habang buhay na lang tayo magsisihan. Simula noong gabing yun, nagkaroon ng lamat ang relasyon naming magkakapatid. Kinabukasan na pagdesisyon na naming umalis sa lugar na yon kasama si tatay. Ngunit hindi ito piniyagan ni Magdalene. Iginiit niyang ligtas naman kami sa loob ng bahay. Hindi na namin matagalan ang pagiging magkakasama sa isang kwarto. Unti-unting lumabas ang totoong saloobin namin, pati ang mga sugat at trauma na iniwan sa amin mula nang namatay si inay. Subalit nagdeklara ng lockdown. Wala kaming nagawa kundi manatili sa bahay na yon. At sa panahong yon, hindi rin tumigil si Magdalene sa pagkontra sa aming balak na umalis. Hanggang isang gabi. Tupe, ayos ka lang ba? Kanina ka pa nakasubsob din sa mesa. Medyo. Masama lang po ang pakiramdam ko. May kwarto naman kayo, pero bakit ayaw mong doon matulog? Ayos na po ako rito. Nagkatampuhan kayo ng kapatid mo, no? Hindi naman po. Alam mo, Tope,
Kung matindi ang tampo mo sa kanila, nandito lang ako. Pwede kang magsabi sa akin. Para mo na rin akong nanay. Inaplos ni Magdalene ang aking balikat. Agad akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi ako komportable sa pagdampi ng kanyang kamay sa akin. Para bang may kiliting gumagapang sa balat ko, kasabay ng hindi maipaliwanag na init na tila bumabalot sa akin. May kakaiba sa kanyang presensya. Parang may kung anong nang hipnotismo sa akin. Doon ko rin napansin ang paraan ng kanyang pagtitig. Masyadong mapilantik ang kanyang tingin. Nakakatakot sa isang banda. At ang pinaka-ikinagulat ko, baliktad ang refleksyon ng kanyang mata. Grabe ka naman kung makatitig sa akin, Tope. Nagagandahan ka ba sa akin? Tita, tama po kayo. Dapat nagpapahinga nga ako sa loob. Parang mataas nga pong lagnat ko. Kailangan ko magpahinga sa kwarto. Naku, ang taas ng lagnat mo, iho. Sigurado ka bang kaya mo? Iinom na lang po ako ng gamot. Walang mabibilhan dito ng gamot. Igagawa na lang kita ng halamang gamot na inumin. Mas epektibo pa yun kaysa sa mga nabibili sa bayan. Bakit hindi mo subukan? Salamat na lang po. Oh, tingnan mo. Hilong-hilo ka na, iho. Ang taas ng lagnat mo. Halika, umakbay ka sa akin. Ihahatid kita sa kwarto para makapagpahinga ka ng maayos. Labis na panghihina at pagkahilo ang naramdaman ko noong mga sandaling iyon, kaya nagpaubaya na lang ako kay Magdalene. Dahan-dahan niya akong inakbayan upang makatayo ako ng maayos. Habang naglalakad kami, may naamoy akong kakaiba mula sa kanya. Isang matapang na halimuyak na tila pinaghalong langis at isang masangsang na amoy na parang nabubulok na karne. Hindi ko kinaya dahil sa amoy at matinding panghihina, tuluyan akong nawala ng malay. Marahil isang oras na rin akong nakatulog at nang muling dumilat ang aking mga mata, nalumo ako sa aking nakita. Si Magdalene, hubot-hubad habang ipinapahid ang langis sa kanyang katawan. Ano pong ginagawa nyo? Chill ka lang. Nagpapainit lang ako. Maganda ba ang katawan ko, Tope? Tita Magdalene, ano ba kayo? Hindi tama ang iniisip nyo. 30 ka na, hindi ba? Ako naman, 50 na. Pero mukhang 30 pa lang. Meron kasi akong sikreto. Ngayon, malalaman mo na. Ang mga kagaya mo kasi ang nagpapabata sa akin. Pagkatapos niyang sabihin yon, dahan-dahang lumapit si Tita Magdalene sa akin. Napaatras ako. Akmang tatayo na pero hindi ako nakalabas dahil nakatali pala ang mga kamay ko. Umibabaw siya sa akin pagkatapos ay hinawakan ng aking leeg. Ramdam ko na lang ang pagdaan ng kanyang matutulis na kuko sa aking balat. Ang ganda ng katawan mo, iho. Mukhang maganda ang daloy ng dugo mo, ha? Ganyan ang nagustuhan ko sa tatay mo. Totoo nga ang kasabihan, kung ano ang puno, siya ring bunga. Kaya hindi kayo nagkakalayo ng ama mo. Tita Magdalene, ano pong ginagawa nyo? Naghihintay lang ako ng tiempo. Pero matagal ko na itong balak. Marahil, ayoko nang maghintay pa. Sabik na akong matikman ang iyong dugo. Katulad ng tatay mo. Tita Magdalene, ano ba? Huwag ka namang ganyan, hindi to tama. Manahimik ka. Alipin ko na ang tatay mo. Kaya dito ka na rin nakatadhana. Kung hindi ka magpapasakop sa akin, ipapakain kita sa mga alaga ko. Hindi ka nasisinagan ng araw kung sila ang gagawa nun sa'yo. Pero makikinabang pa rin ako sa dugo mo. Halimaw ka. Inakit mo ba ang tatay ko para gawin ang mga bagay na to? Anong klaseng nilalang ka? Bakit kami ang pinupuntirya mo? Sige, gawin mo ang gusto mo. Ngayon alam ko lang totoo. Alam ko lang gagawin ko. Pareho kayo ng tatay mo. Ang tanda-tanda nyo na, pero ang inosente pa rin ang isip ninyo.
Alam mo ba na kapag nagawa ko na ang gusto ko, unti-unti kang magiging pipi. Para hindi mo na masabi kahit kanino ang nakita mo. Kagaya ng ginawa ko sa tatay mo. Tingnan mo siya ngayon. Wala siyang mapagsabihan dahil hirap siyang magsalita. Mabuti na nga lang at nagkasakit siya. Walang iya ka. Kahit anong pagpupumiglas ko ay hindi ako makatakas dahil sa higpit ng pagkakatali niya sa akin. Nalaki ang aking mata nang ilabas ni Magdalene ang kanyang mahabang dila. Unti-unti ay nagiging itim ang kulay noon at bumababa yon sa aking leeg. Ilang sandali pa, naramdaman ko ang masakit na pagtusok nito sa aking leeg na daig pa ang tuklaw ng ahas. Napasigaw ako ng malakas. Siya naman ay unti-unting sinisip-sip ang dugo ko. Tama nga ang aking inaasahan. Masarap ang dugo mo kagaya ng tatay mo. Tama na! Aray! Tumigil ka. Wala na akong balak pambuhayin ka. Pagkatapos kong pagsawaan ng iyong dugo, ipapatikim ko sa aking mga alaga ang iyong katawan at lamang loob. Lalong lumakas ang pagsipsip niya sa aking leeg. Sa sandaling iyon, bigla siyang nagbago. Naging kulay abo ang kanyang balat. Kulubot ang mukha at tinubuan ng malalapad na pakpak sa likuran. Nahihilo na ako sa ginagawa niya. Ngunit pilit kong iniipon ang natitirang lakas ko. Dahan-dahan kong pinatong ang kamay ko sa mesang katabi ng higaan at nagkakapa. Pinalad akong makapa ang isang matalim na bagay. Mabilis, ngunit maingat kong sinimulang tanggalin ang tali sa isa kong kamay. Walang kamalay-malay si Magdalene sa ginagawa ko dahil patuloy siyang hayok sa kanyang ginagawa. Nang tuluyang makalaya ang isang kamay ko, agad kong ginamit ang matalim na bagay upang putulin ang kanyang dila. Walang iya ka! Hindi pa ako tapos sa'yo! Walang iya ka. Binaboy mo ko, pati ang tatay ko. May oras ka rin. Mamamatay kang aswang ka. Sa wakas, natanggal ko na rin ang tali sa kabilang kamay at pati na rin sa aking mga paa. Agad kong dinampot ang lampshade at buong lakas na inihampas kay Magdalene. Nang masigurong mahina na siya, agad akong tumakbo palabas. Nagulat ako nang ma-realize kong hindi nakalak ang pinto. Hindi niya akalaing makakalaban ako. Hingal na hingal akong pumunta sa kwarto naming magkakapatid. Hindi ko halos makuha ang boses ko sa sobrang takot at pagod. Napatingin sa akin sina Ashley at Ate Leslie. Parehong halatang nagtataka sa aking kalagayan. Otope, ano nangyari sa'yo? Bakit hingal na hingal ka? At ano yung sugat mo sa leeg? Umalis na tayo rito. Kailangan nating umalis. Ngayon na. Bakit? Ano nangyari? Ano ba meron? Si Magdalene, isa siyang halimaw. Aswang siya. Ano ka mo, kuya? Narinig niyo ang sinabi ko. Isa siyang aswang. Hindi na tayo ligtas dito. Kailangan nating puntahan si tatay at umalis sa lugar na to bago pa mahuli ang lahat. Nataranta sina Ate Leslie at Ashley sa narinig nilang sinabi ko. Pero agad silang kumilos. Dali-dali kaming pumunta sa kwarto ni tatay. Habang inalalayan ko si Ate Leslie sa pagbuhat kay tatay, doon ko napansin ang kanyang leeg. Punong-puno ito ng mga peklat. Biglang sumakit ang dibdib ko sa naisip kong posibleng dahilan ng kanyang sakit. Wala na kaming sinayang na oras. Lumabas kami ng kwarto at nagmadaling tumungo sa pinto. Mabibigat ang aming mga hakbang. Nag-iingat kaming huwag gumawa ng ingay. Kailangan naming makalabas bago pa makabangon si Magdalene. Ngunit nang marating namin ang pintuan, natigilan kami. Sarado ito. Diyos ko, paano tayo makakalabas? Wala na tayong oras para magreklamo. Kailangan nating maghanap ng ibang daan. Baka may bukas na bintana sa likod o sa kusina. Tama si kuya. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Agad kaming kumilos, desperado naghanap ng paraan para makatakas. Samantalang si Ashley ay nagsimulang maghanap ng kahit anong matalim na bagay na maaring ipukpok sa kandado o gamitin bilang panlaban. Pero wala kaming napala.
Lahat ng pintuan at bintana ay nakapanid ng mahigpit. Wala rin kahit anong patalim o mabigat na bagay sa paligid. Para bang sinadya itong itago. Napakatuso ni Magdalene. Parang matagal na niyang pinaghandaan ang araw na ito. Mas lalo kaming kinabahan nang biglang magsilabasan ng mga sigbin mula sa dilim. Mabangis ang mga mata nila, nakatitig sa amin na parang gutom na gutom. Sumugod sila. Wala kaming nagawa kundi tumakbo at maghanap ng silid na maaring pagtaguan. Sa pagmamadali natagpuan namin ang aming sarili sa kusina. Agad naming isinara ang pinto at pinatungan ng mabibigat na upuan upang hindi ito mabuksan. Diyos ko, anong klaseng bangungot to? Paano na tayo? Wala na tayong ibang pagpipilian. Hindi ba't epektibong pangontra sa aswang ang bawang at asin? Maghanap kayo. Isaboy natin yun sa kanila. Diyos ko, walang asin, walang bawang. Isang piraso wala. Ano nang gagawin natin? Kung hindi tayo makakalabas agad, hindi magtatagal, mapapasok tayo ng mga aswang. Basement. Biglang napalingon kaming lahat kay tatay nang marinig namin ang kanyang mahinang tinig. Ano po, Tay? Anong meron sa basement? Ligtas ba tayo dun? Ginto. Ang gintong punyal. Yun ang sinasabi ni tatay. Baka magamit natin yung laban sa mga aswang. Alam ko na. Kuya Tupi, anong binabalak mong gawin? Ashley, may isa sa atin na kailangan magsakripisyo o mamamatay tayong lahat. Kung plano mong kunin ng gintong punyal sa basement, sasama kami. Hindi ka namin pwedeng iwan. Ano man ang nangyari sa atin noon, magkakapatid pa rin tayo. Tama si Ate Leslie. Kung may mamamatay, hindi dapat isa lang. Dapat sabay-sabay tayo. Pero kung may mabubuhay, dapat mabuhay tayong lahat. Ayoko nang magmatigas ng loob. Hindi ko kakayanin kung mawala ang isa sa inyo. Sa kabila ng mga hindi namin pagkakaunawaan ng nakaraan, ngayon ay nagkakaisa kaming magkakapatid. Sama-sama kaming bumaba sa basement. Puno ng takot, ngunit handang lumaban. Habang karga ni Ate Leslie si tatay, kami ni Ashley ang nanguna sa paglalakad. Ilang beses kaming sinubukang dambahan ng mga aswang, ngunit sa tulong ng isa't isa, nagawa naming makaalpas. Pagdating namin sa basement, nanlaki ang mga mata namin sa nakita. Si Magdalene! Akala mo to pinaloko mo ko? Nagkakamali ka. Planado ko na ang lahat mula pa nung una kitang ipatawag. Hindi ako pwedeng maubusan ng supply ng dugo. Unti-unti nang mamamatay ang tatay ninyo. Ngayon, papatayin ko na kayo lahat. Pulagya ka? Ikaw ang may pakana ng lahat. Ikaw rin ba ang kabit ni tatay noon? Inakit mo siya at ginamit para sa pagkaaswang mo? Nagtanong ka pa, halata na. At para sagutin ang isang mapantanong, ako ang pumatay sa nanay ninyo. At ngayon, isusunod ko na kayong lahat. Walang hiya kang halimaw ka! Walang takot na sumugod si Ate Leslie sa aswang sa kabila ng pagpigil namin ni Ashley. Pero di hamak na mas malakas si Magdalene. Sinakal niya si Ate Leslie at itinapon sa malayo. Sa sobrang takot, biglang nanghina si Ashley at nahimatay. Mabilis ko siyang sinalo, pilit na ginigising. Nataranta na ako. Pareho silang nasa panganib. Napatingin ako kay Magdalene. Sinakmal niya si Ate Leslie at inilabas ang mahabang dila niya. Bago pa niya maabot ang leeg ng kapatid ko para sipsipin ang dugo, bigla akong napatigil. Si tatay, gumagalaw. Kahit halatang nangihina, pilit siyang tumungo sa isang lumang baul. Tay! Anong ginagawa niyo? Huwag! Hindi niyo siya kaya! Ginto. Hindi ko na nagawang pigilan si tatay. Sa kabila ng pangihina, tuloy-tuloy siyang lumapit sa baul at hinugot mula roon ang gintong punyal. Sa isang iglap, isinaksak niya ito kay Magdalene. Napasigaw ang aswang, nagpalahaw sa matinding sakit. Ilang saglit nagsimulang lumabas ang usok mula sa kanyang katawan. Unti-unting nagbago ang anyo at bumalik sa pagiging tao. Samantala, sinamantala namin ang pagkakataon upang makatakas. Inalalayan ko si Ashley, habang si tatay naman, kahit hirap na hirap ay sinubukang suportahan si Ate Leslie. Ngunit bago pa kami makalayo, biglang lumitaw ang mga sigbin, mga halimaw na alagad ni Magdalene. Doon namin napagtanto ang tunay na kapangyarihan ng gintong punyal. Ang liwanag nito ay tila apoy sa kanilang mga mata. Nagbigay ng pangihina sa kanilang katawan.
Sa pagkakataong yun, sinunggaban ko ang mga aswang at isa-isang pinagsasaksak ang mga nilalang. Habang tinatamaan ng punyal, nag-usok ang kanilang katawan hanggang sa tuluyang maging abo. Sa wakas, wala nang natira sa kanila. Sunugin natin ang bahay na to. Alam kong may natitira pang sigbin sa basement. Hindi tayo pwedeng magkamali. Baka may mga hindi pa natin nakita. Kung ganun, umanap tayo na kahit anong pwedeng gamitin pang gatong. Ako nang bahala rito. Kayo na ang mauna. Ashley, makakalabas na tayo. Tay, kumapit kayo sa akin. Sama-sama tayong lalabas dito ng ligtas. Lumabas kami ni na Ashley at tatay na may dalang galon ng gasolina at isang lighter. Sa huling pagkakataon, tinignan namin ang bahay na minsang naging pugad ng kasamaan. Walang pag-aalinlangan, sinindihan namin ito at hinayaang lamunin ng apoy. Wala nang makakapalik. Wala nang makakatakas. Matapos ang lahat, nagtungo kami kay Kamando. Hindi pa namin inilahad ang buong pangyayari, ngunit tinulungan niya kaming makauwi sa Maynila. Hindi na namin inilahad ang buong pangyayari, ngunit tinulungan niya pa rin kaming makauwi sa Maynila. Sa lungsod, unti-unting bumangon ang aming pamilya. Pinagtulungan naming ipagamot si tatay na sumailalim pa sa operasyon dahil sa malalang pinsala sa kanyang lalamunan. Ilang taon ang lumipas at sa wakas, naging maayos na ang lahat. Ngayon 2 taon na ang lumipas, masaya kaming magkakapatid habang papunta sa paliparan. Kakaunin namin si Ate Leslie na ngayon ay opisyal nang nagbago ang pagkatao matapos ang matagumpay na pagpapalit ng kasarian sa Thailand. Isang bagong simula, isang bagong buhay at sa pagkakataong ito, wala nang takot. Tanging pagmamahal at pagkakapatiran ang nangingibabaw. Ashley, ano ka ba? Kanina ka pa aligaga dyan. Darating din ang hinihintay natin. Huwag kang atat. Excited lang kasi ako. Gusto ko na makita kung gaano nakaganda si Ate Leslie. Sus, ikaw nga dati ang ayaw na ayaw sa kanya. Tapos ngayon, excited ka. Iba na ako ngayon, kuya, no? Tanggap ko na si Ate Leslie. At aminin natin, mas maganda pa siya sa akin. Ang tagal naman ng kapatid niyo. Tay? Nakakapagsalita ka na? Ano ba kayo? 1 linggo na ang lumipas mula nang maoperahan ako. Ayos na ako. Ayan na si Ate Leslie. Hello, pasensya na. Medyo natagalan ako. Kanina pa ba kayo naghihintay? Ate, ayos lang. Ano ka ba? Ikaw ba naman na pang Miss Universe? Siyempre hihintayin namin. Anak, napakaganda mong talaga. Nakita kong nangilid ang luha ni Ate Leslie sa sinabi ni tatay. Yun ang unang pagkakataon na narinig niya ang mga katagang iyon mula sa kanya. Sa sobrang tuwa, agad niyang niyakap ang aking ama. Mahigpit at puno ng pagmamahal. Matapos ang lahat ng nangyari, bumalik kami ng bahay upang makapagsama-sama kaming magkakapatid at maalagaan si tatay. Noong nakaraang taon, pumanaw na siya. Pero bago yon, sinulit namin ang bawat oras kasama siya, na puno ng tawanan, pagmamahal, at paghilom ang aming pamilya. Ngayon patuloy kaming magkakasama ni na Ate Leslie at Ashley. Ako ay nagsimula ng mag-aral ng abogasya habang nakatutok naman sila sa kanilang career. Nanatili sa amin ang gintong punyal, ang mahiwagang sandata na naging susi sa aming kaligtasan. Bago pumanaw si tatay, ibinili niyang ingatan ito dahil pamana pa ito ng aming mga ninuno. Isang babaylan ang nagritual dito, kaya ito'y isang makapangyarihang pangontra sa mga aswang. Naalala ko pa kung paano nilaso ni Magdalene ang isipan ni tatay, dahilan upang mabulag siya sa katotohanang aswang ang tunay niyang kasama. Pero natuto na kami. Hindi na kami magpapalil ng muli. Iniingatan ko ang gintong punyal dahil alam kong balang araw, baka magamit ko pa itong muli dahil totoo nga ang mga aswang. Sa lahat ng pinagdaanan namin, isang bagay ang aming natutunan. Ang pamilya ay mananatiling pamilya hanggang dulo. Dumarating man ang hindi pagkakaunawaan, sa panahon ng kagipitan, ang isa't isa pa rin ang magiging sandalan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio.
Ganitong klase ng kwento yung busog ka pagkatapos mong makinig, di ba? Busog sa maraming realisasyon sa buhay. Nasisiguro ko na pagdating sa mga usaping pangpamilya, marami sa ating mga tagapakinig ang relate na relate dito. Maraming nabanggit na issue ng pamilya na kinakaharap ng magkakapatid sa kabila ng pakikipagsapalaran nila sa buhay. Lalo na doon sa kamahi ng aswang na yun, no? Ito yung mga klase ng mga issue na alam nating sisirain talaga tayo. Yung tipong lalasunin tayo, pero sa huli, communication matters. Ika nga, mahalaga na iparating natin sa isa't isa kung ano yung mga nararamdaman natin, kung ano yung expectations natin. Ang magandang komunikasyon ay magsasalba sa relasyon. Yan ang dapat tandaan ng bawat isa. At para naman sa mga kagaya ni Leslie, alam ko marami sa kanila ang hindi magagawang tanggapin ang lipunan. At ang pinakamasakit dyan, hindi matanggap ng pamilya. Pangunawa, pagtanggap at pagmamahal ang hanap nila. At sa mga magulang, sana dumating ang panahon na mapag-aralan yung tanggapin nyo naman kung ano ba talaga yung mga anak ninyo. Kasi kung hindi sila matatanggap ng lipunan, pamilya na lang sana nila yung una nilang magiging sandigan. Isa na namang kwento ang naibahagi namin sa inyo sa aming channel. Hangad namin sa Aswang Radio na makapaghatid sa inyo ng mga kwentong may kilabot at katuwaan din at kaaaliwan din ninyo. Ako ang inyong DJ Yumi. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Aswang Radio.